Magandang umaga sa bawat isa. Hallelujah. Tayo ba ay masaya sa Panginoon? Amen. Dapat lang tayong masaya sapagkat mabuti at dakilang ating Diyos. Kaya sa umagang ito, inaanyayaan ang bawat isa na tayo ay tumayo at tayo ay mag-umpisa sa panalangin. Hingiin natin ang gabay ng Panginoon sa ating pananambahan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang mga banal na makapangyarihan sa lahat, tunay na kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat dakilang Diyos sapagkat Ikaw ay mabuti sa bawat isa. Salamat sapagkat dakila ka sa aming mga buhay. Kaya karapat dapat kang purihin, pasalamatan, luwalhatiin sa lahat ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya sa pagkakataong ito, dakilang Ama, kami, Panginoon, ay nagkakaisa na lumalapit, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Ano man ang nakikita mong karumihan sa aming pag-iisip, sa pananalita, at sa gawa kung meron man, kami ay humihingi ng tawad sa iyo, O Diyos. Pakalinisin mo ang bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat kami sa aming pagsamba sa oras na ito. Kaya aming ipinagpapasalamat nga po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo sa bawat isa. Lalo't higit, Panginoon, aming pinagpapasalamat ang nakalipas na isang linggo na kami ay iyong iningatan, pinagpala, at pinagkalooban ng lahat ng aming pangangailangan, dakilang Diyos. Lalo-lalo na, Panginoon, sa buong isang taon na kami, Panginoon, na iyong iningatan, pinagpala, at salamat nga po, Panginoon, kung mayroong mga may karamdaman, nakaranas ng karamdaman na pinagaling mo, salamat, sapagkat hindi ka nagkukulang sa bawat isa. Ganon din, dakilang Diyos, aming pinagpapasalamat ang lahat ng iyong salita, Panginoon, sa buong isang taon na itinuro mo sa amin. Nawa tulungan mo ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos, na tumimo sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, at ipamuhay namin, pakita namin, dakilang Diyos, sa mundong ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tunay na anak mo, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa mga biyaya mo na patuloy mong pinagkakaloob. At higit sa lahat, salamat, Ama, sa banal mong Espiritu, sa iyong salita, Panginoon, na patuloy na siyang nagbibigay ng karunungan, kalakasan sa bawat isa sa amin, sa aming mga buhay. Sapagkat kung wala ka sa aming mga buhay, ay wala kami magagawa sa buhay na ito. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat ng lubusan sa iyo, sa iyong kadakilaan. Kaya sa pagkakataong ito, dakilang Diyos, tulungan mo ang bawat isa na mapagtagumpayan ang darating na mga isang taon muli, kung paano mo kami iningatan at pinagpala sa buong isang taon ng 2025, ay ganon din, dakilang Diyos, ang aming hiling, Panginoon, na kung sa amin na mga nanampalataya, mga anak mo, ay ganon din, Panginoon, ang hinihingi namin na iyong pagpapala at pag-iingat, lalo tigit, Panginoon, yung mga nakaranas ng karamdaman, dakilang Diyos, sapagkat nakapagtungkumbayan nila, lalong-lalo na sa mga kapagsubukan na sinabi mo, O Diyos, sa iyong salita na hindi mo hayaan, O Panginoon, na hindi kami magtatagumpay sa kapagsubukan, sapagkat ito ay pinahintulutan mo upang ikaw ay aming pasalamatan, luwalhatiin, sapagkat ito ang nagbibigay ng kalakasan sa amin kung kami, Panginoon, ay patuloy na lumapit at magtiwala sa iyo, dakilang Diyos. Kaya sa pagkakataong nito, Panginoon, muli namin dinadalangin ang lahat ng mga ito na ganun din ang hihingi namin, na pagpalain mo ang bawat isa, at lalo tigit na doon sa mga kapatiran na nagnanais na dumating, makasama namin sa aming pananambahan. Ihatid mo sila na may kagalakan, dakilang Diyos. Ihatid mo sila may kagalakan, may kapayapaan, upang makasama namin sila sa pagkakataong ito na ikaw ay aming luluwalhatiin at pupurihin, sapagkat ikaw ay dakilang na po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At sa oras din ito, aming dalangin ang mga ginagamit mo, mga lingkod mo, Panginoon, na siyang naging daluyan ng pagpapala sa bawat isa amin sa spiritual na bagay, Panginoon, at material, Panginoon, sapagkat kung wala sila na inyong ginagamit, ay malamang sa malamang ay hindi kami makakarating sa ganitong buhay. Kaya aming pinagpapasalamat at dinadalangin ang mga lingkod mo, umpisa sa pinakamataas naming leader na si Pastora Nina, si Pastora Nordin Bakilang Diyos, Sister Minda, Panginoon, sila Sister Leah, at marami pang iba, dakilang Diyos. Aming dalangin, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala at pag-iingat sa kanila,
sila Pastor Perlan na ginagamit mo sa ibang bansa, Panginoon, sa kanilang pagmimisyon. Aming dalangin dakilang Diyos na sa iyong pagpapala sa kanila sa buong isang taon ay ganon din ang hiling namin na ipagkaloob mo ang kanilang pangangailangan, dakilang Diyos, at pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak, sapagkat hindi na kaila, Panginoon, na kung kami, Panginoon, ay lalago, ay sila rin ay lalakas sa kanilang pananampalataya, sila ay lalakas sa kanilang paglilingkod, dakilang Diyos, sapagkat ginagamit mo ang bawat isa sa amin upang ikaw ay aming papurihan, luwalhatiin sa anumang bagay na nasa amin, dakilang Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, muli naming ipinagkakalob sa iyo ang lahat ng luwalhati, papurit, pasasalamat, sapagkat ikaw ang dapat tumanggap ng lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi ng amen. Pwede po ba mas malakas na palakpak sa Panginoon? Purihin ka, O Diyos! Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Basahin ko po itong Matthew 1:23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Di ba po ang series po natin ngayong month na to ay God with us, always ahead of us. So talagang hindi lang pag December, kasi inaalala natin ng Pasko. God with us ay araw-araw ito. Kaya let's worship the Lord. Let's celebrate yung kanyang kabutihan, katapatan at pagmamahal sa atin. Alalahanin natin yung pagsilang ng Panginoon, ang kanyang pagtutubos sa atin. Siya mula sa langit, sa sinapupunan ng isang birhen. Ipinako siya sa krus at namatay upang bayaran ang iyong kasalanan. Bumaba siya mula sa langit, sa sinapupunan ng isang birhen. Ibinako siya sa krus at namatay upang bayaran ang iyong kasalanan. Siya ay tatawagin Emmanuel, ang ibig sabihin ng Diyos na sa atin. Pananampalataya, pag-asa ang kanyang dala, sapagkat si Jesus ay para sa atin. Ikatlong araw, siya'y nabuhay muli. Ikatlong araw, siya'y nabuhay muli, upang bigyan ka ng walang hanggang ikot na mula sa iyong makasalanang buhay at magtiwala, sapagkat siya ay tatawagin Emmanuel, nang ibig sabihin ng Diyos na sa atin. Pananampalataya at pag-ibig at pag-asa ang kanyang dala, sapagkat siya'y tatawagin Emmanuel, siya'y tatawagin Emmanuel, nang ibig sabihin ng Diyos na sa atin. Pananampalataya at pag-ibig at pag-asa ang kanyang dala, sapagkat siya'y tatawagin, siya'y tatawagin Emmanuel, nang ibig sabihin ng Diyos na sa atin. Pananampalataya at pag-ibig at pag-asa ang kanyang dala, sapagkat si Jesus, siya ay tatawagin
ay para sa atin. Amen. Ang Diyos ay para sa atin. Kaya alam natin na ang ating buhay, hindi pala matatapos ang buhay natin ngayong taon na to. Tayo ay lalagpas at magtutuloy-tuloy sa 2026 at i-declare natin na may gagawin pa ang Diyos. Pwede po bang sabihin niyo sa inyong katabi? May gagawin pa ang Diyos. Amon, kailangan may kausap. May gagawin pa ang Diyos. Amen. Let's sing this song.
Masarap sumamba sa Panginoon, umawit, siyempre ng buong lakas, ng bawat galaw, purihin natin ang Panginoon. Kaya patuloy nating alalahanin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. As we end this 2025, ang awitin na to nagsasabing, sapat na ang di mo pinababayaan. Kaya patuloy nating maging panalangin to, kilalang-kilala tayo ng Panginoon. Alam niya lahat. Walang secret kay Lord. Pero ang lagi nating maaalala, sapat yung biyaya niya sa atin. Sapat na sinasamahan niya tayo. As we sing the song, gawin natin tong love song sa Panginoon. Alam mo kung sino ako. Alam mo ang kailangan ko. Alam mong laman ng aking puso. O Diyos, alam mong lahat ng ito. Alam mong lahat ng ito. Alam mong hinangat ko. Alam mong laman ng aking puso. O Diyos, kaya't pag-asa ko'y sa'yo, kaya't tiwala ko'y buo. Ano man ang maging sa aking sapat na ang di mo pababayaan, O Diyos. Sapat na ako'y iyong samahan, O Diyos. Higit na ito, galak na ito. Sapat na ito upang magpuri sa iyo. Let's sing, alam mo kung sino ako. Alam mo kung sino ako. Alam mo ang kailangan ko. Alam mong laman ng aking puso. O Diyos, alam mong lahat ng ito. Alam mong hinangat ko. Alam mong laman ng aking puso. O Diyos, kaya't pag-asa ko'y sa'yo. Kaya't pag-asa ko'y sa'yo. Kaya't tiwala ko'y buo. Ano man ang maging sa aking sapat na ang di
Salamat, Panginoon, sa pangangalaga niyo po, Panginoon, sa karapat-dapat ka ng pagsamba niyo, Panginoon. Kaya walang ibang Diyos na aming paglilingkuran kundi Ikaw, Panginoon. Dahil ang aming buhay ay sa iyo lamang, aming Panginoon. Ako ay sa iyo dahil inibig mo ako, Panginoon. Kami ay sa iyo, Panginoon. Inaalay namin, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pamilya, ang buong church, Panginoon. Even ang aming bansa, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo. Dahil Ikaw lang ang karapat-dapat ng pagsamba, Panginoon. Sa'yo, Diyos. Ako ay sa'yo, oh Diyos. Ako'y inibig mo. Ako ay sa'yo, oh Diyos. Ako'y tinawag mo sa aking pangalan, inyong iningatan at pinagpala mong lubos. Ako'y sasamba at magpupuri. Ako'y sasamba at magpupuri sa buhay na ito. Yan ang gagawin. Ako'y sasamba. Ako'y sasamba at magpupuri. Ako'y sasamba at magpupuri sa buhay na ito. Yan ang gagawin. Ako ay sa'yo. Ako ay sa'yo, oh Diyos. Ako'y inibig mo. Ako'y sa'yo, oh Diyos. Ako'y tinawag mo sa aking pangalan, inyong iningatan at pinagpala mong lubos. Ako'y sasamba at magpupuri. Ako'y sasamba at magpupuri sa buhay na ito. Yan ang ako'y sasamba. Ako'y sasamba at magpupuri. Ako'y sasamba at magpupuri sa buhay na ito. Yan ang gagawin. Kami ay sa'yo. Kami ay sa'yo, oh Diyos.
Ikaw ang aming Diyos kailan pa man. We worship you, we honor you, we give you all the glory and all the praises. Ito ay para lamang sa iyo, aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Karapat-dapat kami, Panginoon. Hallelujah! Muli, Panginoon, sa iyo ang papuri, ang luwalhati, at ang karangalan naming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mari na po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Amen. Kay sarap magpuri sa Panginoon, di po ba mga kapatid? Kay buti ng Panginoon sa ating buhay. Isang buong taon niya tayong iningatan, kaya talagang marapat lamang na siya ay ating papurihan. Kaya this time, ihanda po natin ang ating mga ipagkakaloob at mga ikapo. Patuloy po nating sasambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang sinasabi po sa Deuteronomy 16:17, everyone must appear with a gift as he is able, according to the blessing the Lord your God has given you. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa aming buhay. Isang buong taon po, Panginoon, na kami iyong iningatan, prenoteksyonan, binless, Panginoon, ng maraming blessings. Maraming kwento ng tagumpay ang aming narinig, Panginoon. Patunay lamang, Panginoon, na talagang ikaw ay Diyos na mapagpala. Salamat, Panginoon, talagang napakabuti mo sa iyong mga anak. Kaya dalangin namin, Panginoon, na nawa, Panginoon, sa susunod na taon, ay talagang ibuhos mo po ang iyong masaganang pagpapala sa lahat, Panginoon, ng iyong mga anak sa church na to. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan kailanman. Kaya, Panginoon, patuloy po kaming magpapasalamat. Lord, tanggapin mo po ang aming mga ikapo, ang aming mga pagkakaloob. Hindi lamang, Panginoon, dahil ito'y aming obligasyon. Hindi lamang, Panginoon, dahil nais naming makasunod sa iyo, kundi dahil, Panginoon, mahal ka namin, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay mapagpalang Diyos, na ang iyong mga anak ay patuloy mong pagpapalain sa lahat ng kanilang mga ginagawa, O God. Lord, patuloy kang sasambahin. Marami pong salamat sa lahat, Panginoon, ng iyong mga biyaya, Panginoon, sa amin, Panginoon. At patuloy po kami, Panginoon, na sasamba sa iyo. Salamat po, muli, nais ka naming pasalamatan sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yan. Happy New Year po sa ating lahat. Wow, this is the last Sunday of 2025. Grabe no, parang kailan lang no, inaabangan natin yung anong mangyayari sa 2025. Ngayon, last Sunday na. No, napakabilis ng panahon. Anyways, batiin po natin ang ating mga bisita na nandito. Invited po ni Brother Mateo Tabanyag. Pwede pong pag narinig nyo po yung pangalan nyo, tayo po kayo para po ma-recognize po namin kayo. Si Mary Rose Nunez. Ayan. At saka si Filimon the third, Nunez. So, manatili po kayong nakatayo so that we can properly acknowledge you.
So welcome sa church. Sana po hindi po ito ang una at huli, kundi ito ay pasimula. No? Church, let's welcome them in 1, 2, 3. Welcome! Welcome, welcome. Thank you. Pwede na po kayong maupo. Salamat for coming over. No, salamat sa Panginoon. Good morning once again. This is our last Sunday of 2025. So since last Sunday na po ito, ending the year, let us all together be in the attitude of gratitude, no? Pasasalamat sa Panginoon. Pwede po ba at this moment, sa maikling panahon, can I ask you, everybody, to sit properly? Pwede po kung meron kayong hawak na bag sa lap nyo, pwede nyo muna pong ibaba, no? May gagawin po tayo. Then make sure na hindi po kayo nakasandal sa inyong mga upuan. Yan, hindi po kayo nakasandal. Yung mga paa nyo po ay naka-flatted on the ground. So we will have some meditations. No? And I would like to ask you to please close your eyes. No? Let's have meditation, makikling oras na alalahanin po natin ang 2025. I invite you, everybody, to please close your eyes. Ang pagpikit ng mata ay isang act of surrender. Kahit wala kang nakikita ngayon, you choose to trust na all is well. Dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat. Now, gently take a deep breath. Inhale slowly through your nose and exhale gently through your mouth. Once again, inhale and exhale. Once again, inhale and exhale. As you breathe, allow your body to relax. Kung medyo may tension po sa inyong ulo, sa inyong neck, pwede nyo pong galaw-galawin yan in your shoulder. Allow your body to relax. Let go of the noise, the rush, the worries. Sa sandaling ito, ikaw at ang Diyos lamang. Habang nakapikit ang iyong mga mata, alalahanin natin ang mga naganap sa taong 2025. I-picture mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Ang mga sandaling iningatan ka niya, kahit hindi mo namamalayan. Mga araw na pinagaling ka niya sa iyong karamdaman, physically, even your emotional struggles, your spiritual struggles. Isipin mo ang trabahong ibinigay niya sa iyo, ang promotions na meron ka this 2025, yung provisions ng Panginoon, mga unexpected blessings ni Lord. Isipin mo ang mga miracles, malaki man o maliit yan, nakita man o hindi ng iba. Isipin mo, maaring may bagong member kayo sa pamilya, may bagong apo, may bagong anak, manugang, o may kapatid kang hindi nakikita ng matagal, o kaya mga relasyong pinatatag ng Diyos, mga panalangin na tahimik niyang sinagot. And right now, punuin mo ang iyong puso ng pasasalamat. Inhale once again. As you inhale, inhale gratitude. Salamat, Lord, sa lahat ng dinaanan ko this 2025. Salamat sa mga lessons, sa mga victories, at kahit sa mga delays at mga disappointments. Dahil ginamit mo ang lahat ng iyan para maturuan ako at para sa ikabubuti ko. As you inhale, claim the promises of God na tumugma sa mga pinagdaanan mo ngayong taon. Mga pangakong nagbigay ng lakas, pag-asa at direksyon. As you inhale, inhale hope. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Inhale faith. Ang Diyos ang nag-ingat sa iyo this 2025 at ang Diyos din ang magdadala sa iyo sa 2026. Inhale love.
ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, hindi nauubos, hindi bumibitaw. And at this moment, as you exhale, exhale gently. Bitawan mo ang lahat ng doubts. Bitawan mo ang takot. Bitawan mo ang control. I-surrender mo sa Diyos the last days of 2025 at i-surrender ang 2026. Sabihin mo sa puso mo, Lord, Ikaw ang may hawak ng buhay ko. Ilabas mo ang unforgiveness, ilabas mo ang sakit ng mga broken relationship, ilabas mo ang galit, sama ng loob, at bitterness. Just like you exhale. Dahil minsan ginagamit ng kaaway ang mga disappointment, bitterness, galit, para ma-enjoy mo ang buong plano at blessing ng Lord sa buhay mo. Today, choose freedom, choose healing, and choose to surrender. As we stay in this moment of gratitude and meditating God's goodness in 2025 and surrendering 2026, remember all these words from the Lord in Isaiah 43 verses 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi sa Tagalog, huwag nyo nang alalahanin ang nakaraan o ang mga nangyari dati ay balikan. Tingnan nyo, may ginagawa akong bago. Nagsisimula na ngayon. Di nyo ba napapansin? Gagawa ako ng daan sa desert at ilog sa tuyot na lupa. Sa Philippians 1:6, being confident on this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. For the last time, take a deep breath, inhale, and exhale. Now, gently open your eyes and say, Good morning! Yan, pwede nyo po bang yung katabi nyo ay embrace nyo po, hug nyo po, and say, Happy New Year! Good morning! Pwede po ba tayong tumayong lahat at hug as many as you can and say, Happy New Year! Declare success for this 2026. Declare healing. Declare victory. Declare love for 2026. Sige, hug as many as you can. Sige lang po. Let's spread love for one another. Merong plano ang Panginoon sa atin. God has prepared something new for us this 2026. Happy New Year! Wow! Wow! Happy New Year! Wow! Thank you, thank you! God is really good. Yan, yan. Sige po, you may be seated in the presence of God. As we all together listen to the word of the Lord. This is the last Sunday of our monthly series this December. Thank you. So, ang atin pong series is God with us, always ahead of us. No? Napaka-truth po niyan.
Praise God. So our last Sunday this December and 2025, our topic is Greater Things Ahead, the Best is Yet to Come in Christ. Amen? So ang scripture po natin, makikita po natin sa Isaiah 43 verses 18 to 19 at Philippians chapter 1 verse 6. So let us again read our text. Sabi po dyan sa NIV version, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing new things. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi po sa Pinoy version, huwag nyo nang alalahanin ang nakaraan o ang mga nangyari dati ay balikan. Tingnan nyo, may ginagawa akong bago, nagsisimula na ngayon. Di nyo ba napapansin? Gagawa ako ng daan sa desert at ilog sa tuyot na lupa. And in Philippians 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. No? Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang pangako for this year, no? For the coming year 2026. Para po lalo po nating maintindihan yung scripture, especially yung Isaiah 43, alalahanin po natin yung history ng Israel. No, sa atin po dito sa Pilipinas, we are a Christian nation. Very common lang po na inaaral natin yung history ng Israel, no? Kasi alam natin that they are the chosen country, no, ng Panginoon, chosen people of God. At kadalasan yung kanilang history, yung actions nila, attitudes nila, at responses nila, nakaka-identify tayo. Katulad din natin, no? So, to better understand Isaiah 43, kailangan balikan natin yung journey. Ano bang naging journey ng Israel, no? Unang-una, no, yung Israel journey, meron po akong 5 na nilagay po dyan. They are chosen by God, no? It started in the life of Abraham, no? Si Abram pa po noon siya, hindi pa Abraham, tinawag siya ng Diyos mula sa Ur, isang pagan country. No? At maari po si Abraham ay hindi po niya kilala ang Diyos. Di niya pa kilala si Yahweh. And sabi ng mga expert or ng mga scholars, maybe he is a sun or moon worshippers. Kasi yun yung mga religion during that time. And he do not know God at all. Sa Ur, walang templo, walang book of the law, walang Bible, walang spiritual background about Yahweh. Pero, pinili siya ng Diyos, hindi dahil sa kanya siya ay karapat-dapat, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. No, parang katulad din natin, no? God always start His story with grace. Tayo ay pinili, tinawag, pinatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, hindi dahil tayo ay worthy. Number 2, sila ay pinangakuan, no, mula kay Abraham to bondage. Nangyari ay, no, nung time na yon, nasa Kanaan na, nakilala na niya si God, at si Joseph, naalala niyo po yung kwento ni Joseph, nauna nang naibenta, kaya napunta sa Egypt, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng taggutom sa Kanaan, at nadala sila, napunta sila sa Egypt. No, Egypt became refuge sa middle of the famine, naging refuge nila, naging kanlungan nila ang Egypt. Pero kalaunan, naging place of slavery. Diyan sila naalipin. For 400 years of bondage, walang freedom, walang hope. Minsan, kung ma-realize natin, no, minsan yung place of refuge, katagalan, nagiging place of bondage. Number 3, they were delivered by God. Hindi pinabayaan ni Lord ang Israel
God raised a deliverer through Moses. Nagpakita siya ng signs, ng wonders, ng miracles. Yung mga plagues na pinakita, di ba? Para i-magnify na ang walang ibang Diyos kundi si Yahweh. Yung Red Sea, the ultimate, no? Red Sea na hati, all God's supernatural provisions para sa Israel. Israel was freed not by power, not by strength, but by God's mighty hand. Salvation always been God's initiative. Siya ang nagpapasimula ng pagliligtas sa atin, di ba? This Christmas, we are remembering kung paano sinend ng Father God in heaven the only begotten Son, our Lord Jesus Christ, born in a manger and destined to die for all of us. And then number 4, they were freed from Egypt, pero nanatiling matigas ang ulo. Dahil kahit sila ay pinalaya, madalas silang magreklamo. Madalas bumalik ang puso sa Egypt. Di ba? Buti pa sa Egypt, may sibuyas, may bawang. Buti pa sa Egypt, may karne. Di ba? Laging ganun yung sinasabi nila. They remained rebellious. Mga suwail sila. They were free in their position. No? Malaya na sila, wala na sila sa Egypt. But they always not free in heart. No? Hindi sila malaya sa kanilang puso. Parang tayo din minsan, no? Lagi tayong may katanungan sa Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. And then lastly, from kingdom to captivity. Naging nation sila, pero they were captive again. Dahil sa patuloy na disobedience, Israel was conquered by Assyria. Later, Judah was exiled to Babylon. No, wala na silang lupa, wala na silang templo, wala na silang dignidad. At dito po, sa kapanahunang ito, nasulat ang Isaiah 43. No, imagine niyo po, isang salita ng pag-asa sa mga taong akala nila wala na ang kwento nila. Tapos na yung kwento nila. But God gave them so much hope through the words in Isaiah 43. Pag binasa niyo po yung Isaiah 43, sobrang hopeful. Napakaraming reminder ni God sa kung ano ang ginawa niya para sa kanila. Church, tayo din ay parang Israel. We experience bondage, kasalanan, fear, brokenness. We experience freedom. No? After we experience sin, fear, but God allowed us to be free. We had salvation, not just in heaven pag mamatay tayo, even on earth, we are experiencing the salvation ng Panginoon. We experience grace and new life. Pero minsan, matigas pa rin ang ulo natin. Minsan bumabalik tayo sa dati. Minsan nakakalimot. But the good news is, God always pursues His people. Amen? Lagi tayong nire-remind ng Panginoon. His grace always abounds. He keeps reminding us of His saving power. Ganyan kabuti ang Panginoon. Hindi nawawala ang faithfulness ng Diyos kahit inconsistent po tayo. Tama ba? Amen? Kaya po in Isaiah 43 verses 18 to 19, after all, God reminded yung mga ginawa niya in the past, sabi niya, forget the former things and do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Huwag nyo nang alalahanin ng nakaraan o ang mga nangyari ay dati ay balikan. Tingnan nyo, may ginagawa akong bago. Nagsisimula na ngayon, di nyo ba napapansin? Gagawa ako ng daan sa desert at ilog sa tuyot na lupa. No, sa passage po na ito, God reveals this reveals how God prepares His people for new things. Sabi niyan, may ginagawa akong magandang bagay. Siyempre, gusto natin yung magandang bagay, no? Yung bagong bagay na gagawin ng Panginoon. Especially,
this 2026 na haharapin natin ang bagong taon. No, hindi po ito formula. Yung sinasabi ng Isaiah 43:18-19, hindi ito formula or secret formula para maging matagumpay ang 2026. But instead, this is an attitude of the heart. No? Ito po ay pagtitiwala sa Panginoon. Reminder that we are allowing God na meron siyang ginagawa sa ating mga buhay. God is at work. Sabi nga ng topic natin ngayon, greater things ahead. The best is yet to come. If you have experienced so much victory in 2025, the best is yet to come. No? Yan ang declaration natin. Ganda ng ginawa po natin kanina while we are meditating. No? Mangganda po nung we just pause for a moment and imagine 2025. Kasi usually yan po yung ginagawa natin for the new year, di ba? Nagre-reflect tayo kung ano yung nangyari in the previous year and then gumagawa tayo ng New Year's resolution. Umaasa tayo na magiging maganda ang susunod na taon. Our passage is saying, paano kung ang susunod na taon or susunod na season ng buhay mo ay hindi lang bago, kasi 2026, no? Kundi bagong gawa ng Diyos. Meron siyang inihandang magandang bagay sa atin for this season. Ang Diyos ay kasama natin, no? Gaya ng series natin. At higit pa doon, hindi lang natin siya kasama, siya ang nauuna sa atin. Nauna na si God sa 2026. Alam niya na yung inihanda para sa atin. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon sa kung ano ang gagawin niya. So, ang point number 1, para po makatch natin yung new thing na gagawin ng Panginoon sa atin for this year, 2026, no? For new things to happen, forget the past. Sabi po ng Isaiah 43:18, forget the former things, do not dwell on the past. Hindi po sinasabi ng Diyos na wag po tayong magpasalamat sa nakaraan. No? Hindi niya sinasabi na, maging ungrateful or kalimutan mo na. Ang sinasabi niya, huwag kang manirahan doon. Do not dwell on that. Kasi minsan, di ba, nakakahadlang yung pag-forward mo, yung pagtingin mo sa future dahil sa pagtingin mo lagi sa past. Gaya lang yan ng paglakad, di ba? Hindi ka magiging mabilis sa paglakad mo pag lingon ka ng lingon. No, kahit nga sa sasakyan, 'di ba? Yung rear view na salamin, maliit lang 'yan. Kasi pasilip-silip lang. Ang malaking salamin yung nasa harapan. Kasi the focus should be forward looking. Kasi mababangga ka pag tulog, puro tingin lang. In the New Testament also, ni-remind din niya ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 13. Sabi ni Paul, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. So, forgetting what is behind and then pressing towards the goal, what is ahead. Ano po ba yung mga kailangan po nating kalimutan in the past, no? Unang-una po yung mga past failures natin, no? In 2025, no? Yung mga pagkakamali natin, yung mga regrets natin, yung mga disappointments natin. Huwag na nating dalhin yan sa 2026. Ano pa? Yung even our past successes. No? Yung mga tagumpay natin in the past, meron pang bagong tagumpay na inihahanda ang Diyos for 2026. Huwag tayong makontento sa kung anong ginawa niya for 2025. Mga victories na minsan doon lang nating kinakapitan. Even our past processes, mga paraan, yung dating ginawa natin, baka hindi na effective yan ngayon 2026. No? Naalala ko po during Christmas, ito lang yung bakasyon talaga. So nakapanood kami sa Netflix ng kwento ni George Foreman. Siya po ay sikat na boxer, no? Sikat na boxer.
So, siya po ay lumaki sa mahirap na pamilya, pero yung nanay niya talagang nananampalataya sa Panginoon. Isang burger, pero silang lahat ng pamilya naghahati-hati. Ganon sila kahirap. Tapos binubuli siya dahil wala siyang baon, wala siyang pagkain. So, lumaki siya na basal-gulero. Lumaki siya na lagi niyang dinidefend yung sarili niya. Feeling niya lagi siyang nilalamangan ng mga tao. Until the time na nakapasok po siya sa military, no? Even sa loob ng military, pag nalalamangan siya, naagarabyado siya, talagang lumalaban talaga siya. Hanggang yung isang trainer doon, yung leader doon, yung supervisor doon, na-discover yung yung pagiging mainitin ng ulo niya. Sabi niya, may sports for that. So, tinuruan siyang mag-boxing. No, na kahit magagawa niya yung pagiging basagolero niya, pero may rules. No? Kaya natuto siyang mag-boxing. At alam niyo, naging sikat po talaga siya. Wala po siyang talo. No? 46 wins, 0 loss. So, until ang tanging nakatalo sa kanya ay si Muhammad Ali. No? Siya lang ang nakatalo sa kanya kasi na-discover siguro ni Muhammad, lagi siyang inaasar. Kaya dumating sa point na nung natalo siya, that is the time, kasi lagi siyang pinagpe-pray ng mga kapatid niya na makilala niya si Lord. Pero nung natalo siya, dun niya nakilala si Lord. Tapos nung nakilala, may scene po doon na pinuntahan niya si Muhammad Ali after niyang matalo. Sabi niya, umingi siya ng tawad kay Muhammad. Sabi niya, forgive me. Sabi ni Muhammad Ali sa kanya, bakit ka humihingi ng tawad? Akong tumalo sa'yo. Dapat akong humingi ng tawad sa'yo. Pero ang sabi niya, kasi gustong-gusto kitang talunin. Actually, gusto kitang patayin. Kasi buong buhay niya raw ay lagi niyang tinitingnan yung past niya na lagi siyang nagagarabyado, lagi siyang mahirap, siya lumaki na mahirap. Parang yun yung naging hinder sa kanya para magtuloy-tuloy sa tagumpay niya. At maybe, sabi din, dahil dun sa mga past successes niya, hindi na rin siya nag-improve more at naging confident na siya. So this is a proof na if we will dwell on our past failures, past hurts, past challenges na hindi natin napagtagumpayan, and even our past successes, we will not experience the victory na pwede nang gawin ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, nag-retire siya, no? Naging pastor siya, at never na niya, sabi niya, hindi na ako magbaboxing. Pero dumating ang time, after 10 years, no, sa paggawa niya ng ministry, nalaman niya na yung inipon niya sa pagboboxing niya, nawala lahat dahil nadaya siya nung kaibigan niya. Kaya po napilitan siyang magboxing uli para isupport ang ministry ni God. At nagkaroon siya ng vision na i-exalt niya si God, si Jesus, sa pagboboxing niya. Kaya nagkaroon siya ng vision na magiging heavyweight champion siya uli. So, nung lumaban siya, nung first na laban niya, natalo siya uli, pero nabayaran niya lahat ng utang at na-support niya ang ministry. Pero nagtuloy pa rin siya kasi nakatutok siya dun sa vision na binibigay ng Panginoon sa kanya. And in the end, naging oldest heavyweight champion po siya in the world. At 45 years old, naging belt handler or nanalo pa siya ng heavyweight, no? Dahil nakafocus lang siya at hindi na siya na-bound ng success or ng failures niya in the past. So this is a reminder for all of us as we face 2026, let's forget the past. Whatever failures, successes, or processes. Kaya po, yung application natin for this point number 1, I will forget the former things, and I will not dwell on my past failures and my past successes, but press on sa kung anong vision na binigay ng Panginoon. Press on sa new thing na ginagawa ng Panginoon sa atin.
And point number 2, sa Isaiah 43 verse 19. For new things to happen, focus on what God is doing. Sabi ng Isaiah 43:19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So sabi niya, I'm doing a new thing. Bakit kaya new thing yung sinasabi ng Panginoon? Kasi ang mga Israelites, meron silang attitude na laging yung past ang tinitignan nila. No? Even yung new thing na sinasabi po dyan ay dun sa verse 16 and 17. Compare po natin kung ano yung new thing na ginagawa ng Panginoon. Kasi in the past, sa wilderness or sa Exodus, hinati ng Lord ang Red Sea. So that's the past. Sabi po ng verse 16 and 17. This is what the Lord says. He who made a way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses and army and reinforcement together. So yung past is the Exodus. Kalimutan nyo na yan. Meron akong bagong ginagawa ngayon. Ang ginagawa ng Lord, I am making a way in the wilderness. At tubig sa tuyot na daanan. No? Grabe si Lord. It's the same God. God is really creative God. In the past, it's Exodus. But in Isaiah 43, it's water in the wilderness. Same God, different method. Kapag masyado kang attached sa lumang paraan, namimiss mo ang bagong gawa ni Lord. No? Kung iniisip mo, ito ang gagawin ni Lord, surrender ka lang kasi merong kaparaanan ng Lord na magtataka ka na lang at magugulat ka na lang. Grabe talaga si Lord. No? Ang application po dyan, and one thing, no, ang ganda nung verse na ito na sinabi, see, no, hindi niya sinabing maghintay ka, no? See, I am doing a new thing. Ibig sabihin, present tense. Present tense, may ginagawa na si Lord. Ongoing yung ginagawa niya. Sabi nga sa Tagalog, nag-uumpisa na ngayon. No? Nag-uumpisa na ngayon yung ginagawa ni God sa atin. So, our application for this, let's declare, I will focus on Jesus every day so that I will perceive what He is doing. Sabi kasi nung verse, do you not perceive it? Di mo ba nakikita? Minsan, meron ng ginagawa si Lord, pag hindi ka nakafocus, hindi mo nakikita. Hindi lang po, kaya po everyday, kasi hindi lang tuwing January, hindi lang tuwing nandyan na yung sitwasyon mo. Pag everyday nakafocus po tayo sa Panginoong Jesus, we will not miss anything na ginagawa niya sa ating buhay. Kahit na po parang challenge yan, kahit na parang problema yan, kitang-kita mo yung likod na merong magandang ginagawa ang Diyos kahit na parang problema yung nangyayari. Hindi lang tuwing January, hindi lang tuwing meron tayong problema, everyday mag-focus tayo sa Panginoong Jesus. Amen? And last verse po natin, Philippians chapter 1 verse 6, point number 3, for new things to happen, faith is a must. Kailangan manampalataya tayo. Sabi ng Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. No? Hindi po natin alam ang mangyayari in the future. Pero alam niyo po ba yung context ng Philippians? During that time, nung sinulat ni Paul yan, nasa kulungan siya. And probably near execution na po siya during that time.
Pero grabe yung words na ginamit ni Paul. I am confident. Sigurado ako. No? Yun yung faith. Yun yung pananampalataya na kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka, confident ka. Parang dito po, di ba, we're starting January 1 on Thursday, no? Hindi mo pa nakikita yung buong taon, pero pinipili mong maniwala na may magandang gagawin ang Diyos. Amen? God does not abandon us halfway. Hindi niya tayo iiwanan. Delays are not failures or denials, no? Parang minsan nararanasan natin sa ating buhay, parang naiwan tayo. Pero it's not true. Processes are not failure. God is with us, no? Kahit po si Paul nasa prisoner siya or nasa prison siya during that time, God with us even in prison, even in pressure. God is ahead of us. Nauuna siya sa atin. Already moving towards completion ng mga plinaplano niya sa ating buhay. So Philippians 1:6 assures us, God is not reacting. Hindi siya nagre-respond lang pag may nangyari sa atin. God is not catching up. Hindi siya humahabol sa atin. God is ahead of us. Ang lahat ng new things ng Diyos ay hindi para sa success. Gusto natin yan, di ba? Success, comfort, achievement. Pero hindi po yan ang ultimate reason kung bakit niya tayo binibigyan ng successes sa ating buhay or ng comfort ng achievement. Sabi po ng Philippians 1:6, all of this is preparing us for the day we will have in Christ Jesus. At the end of the day, di ba, ang pagdating ng Panginoon, ang panahon na makakasama natin ang ating Panginoong Jesucristo, yan ang ultimate desire ng puso natin. Amen? Kaya ang sigaw natin lagi, Maranatha, dumating na ang Lord. Kasi sabi din ng Bible, miserable ang buhay natin kung inaasahan mo lang dito sa lupa. We are so hopeful kasi matatapos lahat ng mga challenges and even our successes here on earth. The ultimate is our life in heaven. Amen? So our application for this, I will trust and believe God that He is to finish what He started in my life. Amen? Tatapusin ng Diyos ang sinimulan niya sa aking buhay. Amen? So in summary, remember starting a new thing, no? Ngayong 2026, we need to forget, focus, and faith. Forget the former thing. Do not dwell on the past. Focus on what God is doing, and faith is a must in seeing how God completes what He started. So finally, as we end our series, ngayong linggong ito, God with us and always ahead of us, ang Diyos na naging tapat sa 2025 ay siya ring Diyos na nauuna sa 2026. The best is yet to come in Christ. And church, as we start at the end of this year, we do not step into 2026 with fear. Hindi tayo natatakot sa 2026. We step in faith. Amen? Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari sa susunod na taon, pero alam natin sino ang may hawak ng susunod na taon. Ang ating Diyos. Right now, we choose to entrust everything to God. Ang mga pangarap na hindi natupad this 2025, yung mga panalangin na matagal na nating dinadala sa Panginoon, yung mga bagay na hindi natin kontrolado, yung mga tanong na hindi natin makuha ang sagot, ibigay natin lahat yan sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang may hawak ng bukas natin, hindi tayo mawawala sa Kanyang plano for 2026. Amen? So the greatest thing is ahead of us. So let us declare. Alam niyo po, napakaganda po nito. No?
yung pinapaniwalaan nating greatest thing ahead of us is not better year. Gusto natin ng better 2026, tama? Hindi rin yung greatest thing ay hindi rin yung success for 2026. Hindi rin yung answered prayers. The greatest thing ahead of us is our Lord Jesus Christ. Amen. The best is not yet to come. Kahit may pinagdadaanan kang sakit, the best is yet to come. Kahit may nawala, this 2025, the best is yet to come. Kahit parang hindi pa tapos, no, the best is yet to come. Hindi dahil madali ang daan, kundi dahil kasama natin ang Diyos at siya ay nauuna sa atin. So our final declaration for this 2026, I entrust my 2026 to God. Amen? God is with me. God is ahead of me. The best is yet to come in Christ. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Sige po, i-utter po natin, magsambit po tayo ng mga pasasalamat natin sa Panginoon at i-declare po natin ang mga plano niya ang mangyayari for this year 2026. Lord, salamat po sa aming series, God with us and always ahead of us. Lord, totoo po yan, Panginoon. Hindi po kami maliligaw, hindi po kami masasidetrack pag lagi kaming nakatingin sa inyo dahil kayo ang nauuna sa amin. Lord, salamat, O God, for reminding us, O God, to forget the past, focus on what you are doing, and let's hold on to the faith that we have, O Lord God, na alam po namin, you who started good things in our lives will complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Lord, kaya po Panginoon, kahit na marami pong mga challenges kaming pinagdaanan this 2025, masasabi namin at madideclare namin ng may katapangan at may katotohanan sa aming mga puso na natili kang tapat sa aming mga buhay at mananatili kang tapat for 2026. Salamat po dakilang Diyos, pinanghahawakan namin ang lahat ng mga pangakong ito. You who began a good work in us will complete it until the day of our Lord Jesus Christ. You are doing new things in our lives. Lord, miracles after miracles we will experience this 2026. Thank you so much, O Lord God. Lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo. Lahat ng ito ay para sa kapurihan mo, Panginoon. Be exalted in our lives, Lord Jesus Christ, this 2026. More of you, Lord Jesus, in our lives this 2026. Hayaan niyo po, Panginoon, na wag pong naming hayaan masimulan namin ang 2026 na hindi kami nagkukommit to pray, to read your Bible, O Lord God, to read your word every day in our lives for this 2026. At kami po, Panginoon, ay lalong lalalim at lalo po kaming maglilingkod sa inyo. Salamat po, dakilang Diyos, at kayo din naman ang magbibigay ng lakas sa amin para magampanan namin, Panginoon, ang lahat ng mga ninanais naming ito for 2026. More of you in our lives this year, O Lord God. Thank you, Lord. We give you all the glory. We give you all the praises. We pray all this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Yan, purihin natin ng Panginoon sa year-end message na narinig po natin, no. Ina-assure po tayo ng Panginoon na ang susunod na taon ay kasama natin ng Panginoon, no? At nauna siya sa atin. Amen ba? Ang sarap ng feeling, no? Na talaga sinisigurado at tinitiyak sa atin ng Panginoon na kasama natin siya. At hindi naman talaga, ang ganda ng message po, no? Hindi naman talaga yung blessing, hindi naman talaga yung success ang hinahanap po natin. Hindi mga sagot sa ating mga panalangin ang hinahanap talaga natin. Ang hinahanap talaga natin ay ang Panginoon. Ano ba? Amen, no? So napakasarap pong reminder po yan sa last Sunday po ng taon na ito. At bago po tayo mag-closing prayer, isang announcement lamang po. Meron na po kagad tayong naka-schedule na gawain
ang CTTP National Prayer and Fasting, an Invitation to Follow. Ito po yung title niya. No? So gaganapin po yan sa January 7 to 9, 2026. So unang linggo ng 2026 ay meron na kagad po prayer and fasting ang national. So abangan nyo lang po yung announcement po dyan kasi ilalabas po natin kung ano po yung gagawin natin dyan. No? So gusto nyo ba yan? Nasisimulan talaga ang taon ng panalangin at fasting. No? So napaka appropriate po na gawain po yan. So abangan nyo lamang po ang mga announcement pa po dyan. Alright, so yung mga kids po natin ay nasa Nasugbu pa. Last day po nila ngayon. Actually, after lunch ay uuwi na po sila. No? Ipanalangin po natin yung kanilang biyahe at yung kanilang mga stories po na naranasan po nila doon. Even po yung mga staff po nila. No? Kasi younger generation, even the staff. No? So excited tayo na nagsiserve na kagad sila. And also si Pastora Nina po ay, ang paalam po niya ay third week na po siya makakabalik po ng January. So, ipanalangin din po natin siya kasi kahit naandun po siya, marami po siyang may mga events pa po, tsaka may mga meetings pa rin po siya na inaatinan. And also, ipanalangin nyo rin po pala kami ni Pastora Minda at tsaka ni Pastora Nina kasi nag-election last Central Tagalog District Convention. Si Pastora Nina po ang siyang tinalaga o hindi pala tinalaga, no? Siya po ang newly elected ulit na district director, no? At si Pastora Minda po ay nasa board po siya at na-elect din po ako as board ng CTD. So palakpakan natin po ang Panginoon. Ipanalangin niyo po kami kasi meron po kaming gagampanan sa Central Tagalog District, sa ating pong district, no? At gamitin po kami ni Lord mightily para po talagang maiangat pa po natin ang pangalan ng Panginoon sa church po ng CTTP. Amen po ba? Gusto niyo po ba yun? Amen. Sige po, tayo na po tayong lahat. This time po ay kunin na rin po natin ang pagkakataon na ito to pray for one another. No? So just grab a partner. Pili na po kayo ng partner. Huwag niyo na pong tanungin kung anong prayer request niya. Just pray for him or for her. Magpanalanginan po tayo kung hindi pa kayo, kung sobra po, pwede ng 3. Okay? Pero bawal ang mag-isa na nananalangin. Okay? Dapat meron kayong kasama po dyan. Okay? So, just pray and panalangin nyo lang po siya. Whatever na-impress po sa inyo ni Lord. Sige po, begin to pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Dahil meron kaming opportunity to pray for one another, O God. Maraming salamat po, O Diyos, sa biyaya mo, Panginoon, sa kapatid na ito, sa brother na ito, sa sister na ito po, Panginoon. Siya, Lord, ay nagtatribe, hindi lang nagsusurvive, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng kapatid na ito po, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang humipo, Panginoon. Ikaw ang siyang sumama, Panginoon. Just do what you have to do, Lord, sa buhay niya, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang magpagaan ng mga kabigatan, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbalik ng init, Panginoon, ng pagmamahal niya sa inyo po, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang kanyang trabaho, pagpalain mo, Lord, ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, ang kanyang relationships, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, siya, gamitin mo siya, Panginoon, na maging pagpapala sa maraming tao habang siya, Panginoon, ay sinasamahan mo at tinutulungan, Panginoon, sa kanyang mga suliranin din sa buhay, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi kami nag-iisa, Panginoon. You are always with us, O God. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you. We glorify your name on high, O God. We lift your name on high, O God. Hallelujah. Magliwanag ka po sa amin, Panginoon. Hallelujah. We bless your
name, Lord. We bless your holy name, O God. Let me read Numbers chapter 6 verses 24 to 26. Ito po ay, ang tawag po dito ay the priestly blessing, and I would like to give it to you right now before po tayo mag-closing prayer. Sabi po dito, May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Manalangin po tayo. Maraming salamat po aming Diyos Ama. Napakabuti niyo, Panginoon. Hindi lang, Lord, napakabuti, kundi napakadakila niyo, Panginoon, sa buong 2025, Panginoon. Sa taon na ito, Lord, marami kaming ginawa, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Marami kang ginawa sa aming mga buhay, Panginoon. Marami kaming pinagdaanan na kung ano-ano, Lord, na pinayagan mo na mangyari sa aming mga buhay. Successes, failures. Lord, yung process na minsan mababa, minsan mataas, minsan baku-baku, minsan makinis, Panginoon. Lord, marami ding mga problema, Lord, sa relationship, sa pamilya, Panginoon, sa pera, Panginoon, sa trabaho. Lord, ano-ano pa yung mga kinaharap namin, Panginoon. Pero pinagtagumpay mo kami, Panginoon, sa bawat isa na ito po, Panginoon. Kaya, Lord, wala kaming ibang pwedeng gawin kundi magpasalamat, magpuri at sumamba, Panginoon, sa inyo. Dahil naging mabuti ka, dahil dakila ka, Panginoon, nanatili kang dakila, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. At sa pagkakataong ito, Lord, ito na yung huling Sunday, Panginoon, sa 2025, sa taon na ito po, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, na manatili, Panginoon, sa amin yung mga naranasan naming pagpapala mo, Panginoon, at yung mga pinagdaanan namin, Lord, na maaring makahadlang para harapin namin, Lord, ang 2026, ang bagong taon. Alisin mo ito, Panginoon, maging aral na lang ito, Panginoon, sa amin, maging sampaan na lang ng aming mga paa, Panginoon. Hindi kami, Lord, manatili doon, bagkus, Lord, talagang mag-move on, mag-move out kami, Panginoon, mag-move up, Panginoon, kami, patungo, Lord, sa nais mo, Lord, sa plano mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, welcome namin ang pagpapala mo, Panginoon, sa 2026. Lord, bukas palad kami, Panginoon, nasasahurin, Lord, ang anuman na ibibigay niyo, Lord, sa amin, Panginoon. Kakaharapin namin, Lord, anumang mga pagsubok, Panginoon, dahil kasama ka namin and you are always with us, Panginoon. Pagkasama ka namin, hindi kami, Lord, nanganganib, Panginoon. Pagkasama mo kami, Panginoon, o pagkasama ka namin, Panginoon, hindi kami mag-aalala, Panginoon. Kaya, Lord, pinapangako namin, Panginoon, yung aming pagtitiwala, Panginoon, sa inyo. Lord, hawakan mo kami, Panginoon, habang kami rin, Panginoon, na humahawak, Panginoon, sa inyo. Lord, kapag kami lang, Lord, ang humahawak, Panginoon, sa inyo, baka makabitiw kami, Panginoon. We could not take hindi namin, Lord, mapanatili yung promise namin, Panginoon, sa inyo. Pero, Lord, yung promise mo, laging nariyan, Panginoon. Kaya, Lord, pinagkakatiwala namin ang aming buhay, Panginoon, sa inyo. Lord, ang aming pananampalataya, Lord, palakasin mo pa, Panginoon. As we face the 2026 challenges, Panginoon, alam namin, Lord, na may pagpapala ka at gagamitin mo kami, Panginoon. Tutuparin mo, Lord, ang promise mo, Panginoon, at tatapusin mo ito, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord. I speak blessing to each and every one na narito, Panginoon. Even, Lord, yung mga kapatiran namin na wala, Panginoon, ngayon, pinapanalangin namin sila, Panginoon. Ikaw, Lord, ang talagang magbibigay sa amin ng passion to really serve you more, Panginoon. Ikaw din, Panginoon, ang talagang magbigay sa amin ng joy in serving you. Magkaroon kami, Lord, bilang church ng unity, Panginoon. Ano man, Lord, ang direksyon mo na binigay mo, Lord, sa mga leaders ng church, susundin namin, Panginoon, bilang pag-submit, Panginoon, bilang pagiging loyal namin, Panginoon, sa inyo. Lord, talagang magiging united kami, Lord, to really serve you at i-share ka, Panginoon, sa mas maraming tao, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo, Lord, kami. Pagpalain mo, Lord, ang bagong taon na aming hinaharap, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Binabalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Magkamayan po tayo. God bless everyone. See you next year. Okay.